Yo, what's up mga kaibigan? Na di na tayo magkwentuhan. Bad news sa mga fans ng New York Knicks dahil hindi nila na-secure ang contract extension ni OG Anunoby. At base sa mga latest reports ngayon ay hindi masaya si Anunoby sa initial offer na binigay sa kanya ng Knicks at papasok na ito sa free agency upang mas makita ng mabuti kung ano ba talaga ang value niya sa liga na ito. Ayon sa iba't ibang reports ay posibleng makatanggap ng sahod si Anunoby na 35 million o higit pa hanggang sa umabot nga ito sa max contract. Ang tanging dahilan kung bakit siya ay hindi nakikita ng ibang team bilang max contract caliber player, ito nga ay dahil sa kanyang injury history. Ang Knicks ay may record na 20 wins and only 3 losses sa mga games na naglalaro si Anunoby, kaya naman tiyak na malaking kawanan ito sa kanila kung sakali. Lalo na at ang mga teams nga na naghahanap ngayon ng wing player sa free agency na may kakayahan na bayaran si Anunoby ay ang Indiana Pacers, Philadelphia 76ers at Orlando Magic. Bukod na lang nga sa hihina ang Knicks kapag umalis si Anunoby, lalakas din ng isa sa mga teams na posibleng makaharap nila sa playoffs. At ang masakit pa nga dito para sa Knicks, tila ba ay binitawan nila si RJ Barrett, Emmanuel Quickley at mga draft picks para sa kalahating season ni OG. Pag-aagawan nga ng mga team si Anunoby dahil siya nga ay mga Jrue Holiday type of players at talagang gumagawa ng mga winning plays at decent offense din ang ibibigay niya. Mala Kawhi Leonard nga noong nagkampiyon ng San Antonio Spurs at nanalo ito ng Finals MVP. Kayo ba mga kaibigan, kung sakali na makuha ng Indiana Pacers si OG Anunoby, sa palagay nyo ba ay sapat na ito upang malampasan sa East ang healthy Milwaukee Bucks at Boston Celtics? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Ang NBA Finals na ito ay isang learning experience para sa kanya. Bawat series nga ay mas sumihirap lang ang depensa sa kanya dahil mas madami ng pinag-aaralan ang kabilang team. Halimbawa ang Celtics, pwede nga silang manood ng film session mula sa Clippers, OKC and Timberwolves series at dito ay titingnan nga nila kung ano ang epektibo at hindi epektibo na depensa kay Luka. Kung ikukumpara mo nga ito sa Clippers, na titingnan lang nila ay ang mga naunang matchups nila. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit mahirap magkampiyon sa NBA sa mga style of play nila Luka, Harden and LeBron in a way. Ang pinagkaiba lang nga ni LeBron ay napatunayan niya sa Miami Heat na kaya niyang maglaro ng off-ball offense. Ganun pa man, posibleng kailangan nga ni Doncic magpahinga ngayong off-season. Napag-usapan natin na since 2018 ay walang pahinga si Luka at professional na siya since 2013. Since 2018 ay naglalaro siya tuwing off-season para sa kanyang national team. Bagamat first time niya nga makaabot sa NBA Finals, tila ba 6 straight years na nga siyang very limited lamang ang off-season. Bagamat 25 years old pa lang nga siya, kung sa kotse nga ang mileage niya ay mataas na. At nakikita nga natin na patong-patong na ang injury niya ngayong playoffs. Sa ngayon ay posibleng maglaro pa din siya para sa Slovenia sa Olympic qualifiers at sa Olympics kapag nakapasok sila. Sa palagay nyo ba ay dapat munang ipagpahinga ni Doncic ang off-season na ito at ayusin ang kanyang strength and conditioning? O dapat na ituloy na lamang ang paglaro niya para sa Olympics ngayong off-season?